Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga yung sinasabi ko, nagkabukingan na. Nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa na talagang humahanga ng sobra dito kay Gutesa? Nasaan yung muka ni Senator Rodante Marcoleta na nagsasabing napaka-credible daw na witness nitong si Gutesa? 'Di ba? Credible pala, syempre nanggaling pala sa sa opisina mo eh. Malamang credible 'yan. May baka pinagpa-practice niyo muna. So, naalala ninyo yung sinabi ko na Ping Lacson drop a bombshell. Oo, isang pasabog na kung saan itong si Marcoleta, 'di ba? Biglang nag-ano na eh, nagsalita. Oo, todo depensa. Sabi niya, trabaho ba ng isang senador ang bantayan ng isang testimony? Ngayon, ibalik natin yung tanong kay Marcoleta. Trabaho ba ng isang senador na sunduin ang testigo at papuntahin sa kanyang opisina? Nako po, mukhang laglaga na to. Eto na. So, basahin natin. October 30 pa tong balitang to, no? Sabi dito, as per verification made with the Marine Commandment, MGen Vince Blanco or PMA C-191, through fellow Cavaliers, Gutesa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we take? Oo, mga minamahal. Gaano pa ba kadaming kasinungalingan ang ating maririnig? Oo, dito nga po sa scripted na dramatic mode nila Gutesa, Marcoleta at ni Mike Defensor. Sobrang taliwas naman tong sinabi ni Mike, no? Na si Gutesa daw is under tawag dito, under custody ng Philippine Marines. Grabe, ang tawag dito, ano ito eh, obstruction of justice to eh. Pwedeng makasuhan tong si, buti na lang, di nanalo, no? Si Mike Defensor bilang mayor, nakup aray mo. Diba, buti na lang, hindi nanalo. So in short, na-ID record, oo, kasi never naman siya nakapunta sa custody. At walang katotohanan na nandoon siya, hawak siya, under custody siya. So ngayon, bakit pinipilit ni Mike Defensor at ni Marcoleta na palabasin na itong si Gutesa ay nandoon sa Marines? For what reason? Ayan, pretty obvious naman kasi para magmukha incredible. 'Di ba? Bukod pa doon, protected witness kunyari. Oo, ganun yung atake nila. Pero lahat ng yun mga minamahal, it's totally fake. It was all drama. So, ngayon, itong ibinabang pasabog ni Ping Lacson, yung about sa CCTV footage na nakita itong si Gutesa na dumating sa Senado, right? 'Di ba mga minamahal, ng 8:27 AM ng September 25, tapos tumigil siya muna sa opisina ni Marcoleta ng halos 30 minutes bago pumasok sa session hall. Anong ibig sabihin nun? So syempre, ito namang si tawag dito, si Ping Lacson, kahit sabihin natin na hindi niya yan trabaho, as investigator, talagang lahat ng angles, titingnan yan. So malinaw na hindi galing sa custody Marines, itong si Gutesa, oo, galing siya mismo sa opisina ni Marcoleta. Ngayon ang tanong, ano yung pinag-usapan ng dalawa? Script ba na pinagpa-practicean? Kaya ba mukhang parang mas alam ni Marcoleta ang nilalaman ng affidavit ni Gutesa kaysa mismo kay Gutesa? Oo, sa mismong nagte-testify. Kasi kung titingnan nyo mga minamahal, parang naging defensor itong si Marcoleta at itong si Mike Defensor dito kay Gutesa. Kasi, 'di ba, ipinakilala ni Mike Defensor itong si Gutesa kay Marcoleta, no? So ibig sabihin si Defensor naging middleman sa fake witness na 'yan. So ito pa,
Si Defensor din, ang unang nag-announce sa media na si Gutesa ay under military custody, pero nalaman natin na hindi naman pala. So, di ba, peke, sabi ng mga nandoon sa Marines Commandment. So, clearly, na itong si Defensor at itong si Marcoleta ay mukhang magkasabwat na gumagawa ng imbento para, di ba, sa narrative na, I think, sirain si Martin Romualdez or kung sino, si PBBM, di ba? So, naglabas din mga minamahal ang Regional Trial Court or Manila Regional Trial Court na very inconsistent nitong notarized affidavit ni Gutesa. So, ibig sabihin, posibleng falsified document. And even mga minamahal yung mga judge nag-recommend din ng preliminary investigation for falsification laban nga po dito kay Gutesa at sa mga responsible sa pagpe-present ng peking dokumento. Ngayon, ito yung tanong, sino yung nag-present? Walang iba, 'di ba, kundi itong si Marcoleta. So, kung may kaso ng falsification, may pananagutan din ang mga nagdala sa kanya sa hearing. So, ano kaya yung pwedeng ikaso? Ano, mga minamahal? Hindi din naman pwedeng kasama na dyan yung obstruction of justice. Pero yung kasama ka sa panloloko, iba na yon. So, kung i-connect natin lahat mga minamahal, defensor created the fake custody narrative. And then Marcoleta brought the fake witness into the Senate hearing. And Gutesa signed the fake affidavit. So lahat fake. Diba? Fake witness, fake documents, and it is always the same pattern sa mga operation ng mga DDS ang gumawa ng peking kwento. Just like what happened sa, diba, bangag-bangag issue. Diba, mga minamahal, na nire-represent sa media tapos gagamitin, nire-represent sa Senado tapos gagamitin ng media para manira ng tao. And this time, yung target nila, walang iba kundi si Martin Romualdez at itong si PBBM. Pero here's the million peso question. Mga minamahal, kung hindi siya nasa Marines at hindi rin lumalabas in public, itong si Gutesa, nasan siya ngayon? Diba? So, tinawag siya ng DOJ para mag-explain. Pero wala siyang appearance. Walang pa press briefing. Hindi ba't ang tunay na witness, mga minamahal, hindi nagtatago? So, bakit parang protektado pa siya ngayon at mukhang bida-bida? Itong si Gutesa. Sino ba yung nagpapasweldo dito kay Gutesa? Nasaan siya ngayon? Saan siya nagtatago? Diba, mga minamahal? So, Senator Ping Lacson, once again, reminding everyone that the truth is non-negotiable. Which is totoo. Hindi mo pwedeng itago ang kasinungalingan sa likod ng military custody story mo. Diba, kaya ngayon, ang hamon natin, gaano pa ba kadaming peking kwento ang maririnig natin? At gaano pa ba kadaming peking sagot ang maririnig natin? Actually, tapos na tayo dyan. Tama na yung mga peke-peke na yung peking script, peking witness. Kailangan meron pananagutan. So, mga minamahal, uulitin ko sa inyo Gutesa was never under Marines custody. Yan yung totoo. Pangalawa, his affidavit has falsified signature. And pangatlo, he was coached, diba? And brought by Marcoleta through Mike Defensor. So, yan po yung totoong operation. Yan yung totoong witness, fake witness na masasabi natin na gusto lamang talagang sirain ng mga certain people. So, sino yung mga certain people? None other than House Speaker Martin Romualdez, none other than PBBM, diba? At iba pa, mga minamahal. So, kung meron dapat imbestigahan, dapat si Defensor at Marcoleta. Kung ako lang yung tatanungin. Yeah, alright. So, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!